Magandang buhay mga paps at welcome back muli dito sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayong araw mga paps ay mag-share na naman ako sa inyo ng panibagong video tungkol sa pagbobonsai. So ngayon mga paps, kung makikita nyo, meron tayong castle dito, concrete castle or concrete tower. Tapos mayroon tayong material na Ficus microcrapa na Long Island. So ang gagawin ko mga paps ay gagawa ako ng root over tower o root over castle. So hindi lang basta maliit na castle ang kinuha ko, no? Kasi kasing laki siya nitong material, kasing tangkad. So kumuha ako ng malaki talaga. So maganda sana kung meron tayong Argao Taiwan na exposed roots o mga gano'n, o ibang material. Pero ang naisipan ko mga paps ay Ficus microcarpa. So ang kagandahan mga paps sa Ficus dahil sa kanyang karakteristik ng roots, ano? So maganda siyang mga gawing pang root over rock, root over castle, root over statue, mga ganun, ano? So titingnan natin yung structure ng ugat kung pwede na ba siya sa root over castle. So tara at umpisahan na natin. So i-uproot ko muna mga paps itong material para makita ko yung roots niya, kung pwede na siyang pang root over tower or castle, ano. So yan, meron siyang isang mahaba na roots, so pwede yung gawin. So ayan mga paps, at na-uproot ko na yung material. So meron nga siyang mga mahahabang roots. So magandang pang root over tower or castle, ano mga paps. So bago tayo mga paps magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay iimbitahan po kita na mag-subscribe sa aking munting channel. Ang isang subscription nyo po ay napakahalaga upang lumaki at lumawak yung maaabot ng aking channel. At kung palagi ka na pong sumusuporta, maraming salamat sa iyo. Sana hindi ka magsawang magsuporta. Yun lamang po, pagpatuloy po natin.
ayan mga paps, ay ngayon nga ay naikabit ko na yung bonsai material dito sa castle or sa tower, ano. So kung mapapansin nyo, yung ibang mga rods ay ipinasok ko doon sa mga window para kapag lumaki yung rods, nagiging kakapitan niya yung mga window, ano, papasok siya doon. So magkakaroon ng movement. So ayan, kung makikita nyo, meron akong pinulupot din dito sa taas. Ayan na isa. Tapos ito. So ngayon ay aayusin ko ng konti yung top part niya. So tatanggalin ko itong mga old wires at papalitan ko ng bago. Titingnan ko kung anong yung magandang style. So ayan mga paps, ayan na ang itsura niya ngayon. So ngayon yan lang muna, itatanim ko na siya sa lupa. Direkta muna sa lupa, ano mga paps, para mabilis lumaki yung mga roots niya at mabilis din maka-adapt yung punong kahoy. So tara. So ayan mga paps, dito ko nga siya naisipang itanim dito sa part na to. Direkta muna sa lupa. Pero yung ilalim niya ay lalagyan ko ng sapin para kung sakaling kukunin ko na itong material, ay hindi mahirap, ano, yung roots niya ay intact pa rin doon in place pa rin. So huhukayan ko muna to at tara mga paps, at itatanim na natin.
pagkatapos ko ng itanim, ilagay dito sa kanyang bagong training ground. At tinanggal ko na rin mga paps yung mga previous na mga wires para mabawasan yung stress niya, kasi na-stress siya during yung repotting at during the process. Kaya tinanggalan ko muna siya ng wire. So hayaan ko muna siya mag-recover bago ako naman mag-workshop sa kanya. So ngayon, tingnan muna natin ang malap. So ayan siya ngayon mga paps. So bali, tinanim ko siya rito. Sa ground siya, nilibing ko yung base niya sa ground. At pero mayroong tiles doon sa ilalim para yung roots niya hindi direktang pupunta sa ilalim. So makokontrol pa rin natin. Pagka kailangan na siyang i-uproot ay mabilis lang siyang i-uproot, hindi masyadong kakapit sa ground. So dito naman nilagyan ko ng extension pot sa ibabaw. Ibinaon ko yung castle or tower para mabuo yung roots niya doon, mabuhay at doon lumaki, kumapit ng todo. So ang ginamit ko rito mga paps ay river sand para maisiksik siya ng todo gamit nga yung tubig tsaka chopstick. At saka naman mabilis rin na lumawak, yung mabilis mag-spread at mabilis dumami. So yan na siya ngayon. So mga 1 year nito mga paps, sigurado kapit na yan. So ito lang ang iniwan kong wire. Lahat ng ibang wire ay tinanggal ko na mga paps para bawas sa kanyang stress. So mga paps, sa araw na ito ay yan lang muna. Sana ay nag-enjoy kayo at sana ay nagustuhan nyo itong video na sinishare ko sa inyo. Sana may natutunan po kayo. Kung nagustuhan nyo mga paps at gusto nyo ng mga ganitong content, iimbitahan ko po muli kayo na mag-subscribe. Hit nyo rin yung notification bell, piliin nyo yung all, at share nyo na rin mga paps para makarating doon sa mga aspiring at nagpaplanong magsimula mag-bonsai. So doon po sa palaging sumusuporta at palaging nandyan sa aking channel, maraming salamat po sa inyo. Sana hindi po kayo magsawa. So yun lamang, once again po, magandang buhay at happy bonsai.